Inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos tanggihan ng Korte Suprema ang kahilingan nitong temporary restraining order laban sa warrant ng International Criminal Court. Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na maaari nang isagawa ang pag-aresto alinsunod sa umiiral na proseso ng batas kasabay ng pagturing sa senador bilang isang fugitive from justice na dapat humarap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. The arrest warrant is enforceable. The Philippine law enforcement agencies are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Nilinaw naman ng ahensya na ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ICC ay nakabatay sa prinsipyo ng soberanya ng bansa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pagsunod sa mga international agreements ay bahagi ng kapangyarihan ng Pilipinas bilang isang malayang estado at hindi pagtalikod sa sariling jurisdiksyon. Binigyang diin niya na ang ICC ay isang kinikilalang international court kaya ang pagtugon sa warrant nito ay isang desisyong nagmumula sa sariling pagpapasya ng bansa, hindi sa impluwensya ng ibang estado. Nagbabala naman ng DOJ sa sinumang tumutulong kay De La Rosa upang umiwas sa mga otoridad. Ayon kay Vida, may kaakibat na pananagutan ng ganitong aksyon at maaaring humantong sa kaukulang kaso. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Ipinaalala rin ng kalihim na matagal nang naghahanap ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi sa mga insidenteng iniuugnay sa kaso. Kaya tungkulin ng pamahalaan na kumilos upang matiyak ang pananagutan. Sa kabila nito, tiniyak ng DOJ na igagalang nila ang mga karapatan ni De La Rosa sakaling ito ay maaresto at susundin ang tamang proseso ng batas sa loob at labas ng bansa. Kinumpirma rin ni Martinez na meron ng aplikasyon para isailalim si Bato sa Interpol Red Notice. Sa ilalim nito, aatasan ng mga miyembro ng Interpol na ipatupad ang batas gaya ng pag-aresto sa mga wanted at international fugitives. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us, syempre. Yan muna ang latest mula dito sa Department of Justice in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.